Isang karaniwang umaga sa Pilipinas. Nagsimula ang araw tulad ng nakagawian puno ng sasakyan ng EDSA, nagmamadali ang mga tao papasok sa trabaho, may mahinang musika sa mga kapehan, at ang mga balita sa telebisyon ay nakatutok sa politika, ekonomiya, at mga problemang sanay nang harapin ng mga Pilipino, ngunit sa loob lamang ng ilang oras, ang buong bansa ay mahihila sa isang hindi inaasahang kaganapan na mabilis at malakas na magpapabago sa imahe ng bansa sa paningin ng buong mundo. Isang video na may habang daplamito na segundo lamang ang na-upload sa social media ng isang dayuhang turista. Nakuhaan niya ang isang malaking grupo ng mga kababaihan sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Lahat sila ay nakasuot ng simpleng damit. Seryoso ang mga mukha, ngunit ang kanilang mga mata ay nag-uumapaw sa pag-asa. May mga kilik na sanggol, may mga hila-hilang iisang maleta lamang, at may mga magkakahawak kamay ng mahigpit, tila takot na mawalay sa isa't isa mula sa mundong naging malupit sa kanila. Ang maikling caption sa video ay nagsasabing, "Daan-daang kababaihang Iranian dumating sa Pilipinas sa loob ng wala pang 48 oras." Ano ang nangyayari? Ang pangungusap na iyon ay sapat na upang pasabugin ang buong internet. Sa loob ng wala pang isang oras, ang hashtag tungkol sa kaganapang ito ay pumalo sa pinakamataas na trending list sa Asia, Europa at Amerika. Nagsimulang mag-share, magsuri, mag-usap at magtanong ang mga tao. May mga tumitingin dito bilang isang isyung makatao. May mga nagtataka kung ano ang ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas. At may mga nagsasabing ito ay isang makasaysayang tagpo na pag-uusapan sa susunod na mga dekada. Sino ang mga kababaihang Iranian na ito? Bakit sila dumating ng sabay-sabay at napakarami? At bakit Pilipinas ang kanilang naging destinasyon? Nagsimulang tumawag ang mga internasyonal na media sa mga eksperto, geopolitical analysts, human rights advocates, at mga diplomat, ngunit walang makapagbigay ng agarang sagot. Ang tanging mayroon lamang ay ang mga larawang kumakalat sa buong mundo, ang larawan ng mahigit 500 kababaihan na naglalakad papasok sa isang bansa sa Timog Silangang Asya, bakas ang labis na pagod sa mukha ngunit puno ng pananampalataya. Nang gabing iyon, ang Pilipinas ay hindi na lamang basta headline sa balita. Ito ay naging sentro ng pandaigdigang usapan. Marami ang nakakakilala sa Pilipinas dahil sa magagandang dalampasigan tulad ng Boracay, mga makasaysayang simbahan, masasarap na pagkain o ang tanyag na Filipino hospitality. Ngunit sa pagkakataong ito, makikilala ng mundo ang Pilipinas sa isang mas malalim, mas mainit at mas makapangyarihang anggulo kaysa sa nakasanayan. At ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang 19-segundong clip. Bago tumuntong ang mga kababaihang Iranian sa lupaing Pilipino, halos hindi pinapansin ng mundo ang kanilang tunay na kwento. Sa loob ng mahabang panahon, ang mga kababaihan sa ilang bahagi ng Iran ay nabubuhay sa ilalim ng matinding kasaysayan ng hidwaan, limitasyon sa karapatan, at pagpapatahimik ng lipunan sa maraming henerasyon. Sanay na ang mga tao roon na mabuhay sa ilalim ng anino ng mas malalaking kapangyarihan. Lalo na ang mga babae, madalas ay wala silang karapatang magdesisyon para sa kanilang sariling kapalaran. May mga ulat na bihira namang basahin tungkol sa pangapi, sa pilitang pagpapakasal, paghihigpit sa edukasyon, at hindi makatarungang paggamit ng lakas paggawa dahil ang kwento ng mga kababaihang ito ay hindi palaging akma sa interes ng mga malalaking bansa. Madalas ay hindi sila nakakaabot sa front page ng mga balita. Nabubuhay sila sa katahimikan, nasasaktan sa katahimikan, at humihingi ng saklolo sa katahimikan. Ngunit ang katahimikan ay hindi maaaring manatili magpakailanman. Sinasabing ang tunay na simula ng lahat ay nag-ugat sa isang babaeng nagngangalang Shirin. Hindi siya politiko, hindi leader ng malaking organisasyon, at hindi sikat na personalidad. Siya ay isang simpleng guro na naniniwalang ang mga batang babae ay may karapatang pumili ng sarili nilang buhay. Isang araw, nag-record siya ng isang maikling video kung saan kinwento niya ang pagkawala ng kanyang mga estudyante at binitawan ang isang pangungusap na kalaunan ay na-share ng milyon-milyong beses. Kung maririnig lamang tayo ng mundo, baka makaligtas tayo. Hindi agad binago ng clip na iyon ang mundo.
Ngunit binago nito ang puso ng mga tao. Isinali nito sa iba't ibang wika, ibinahagi ng mga aktivista, independent journalists, at mga ordinaryong netizens na hindi pa nakakarating sa Iran. Hindi nagtagal, nabunyag na may isang tahimik na network ng mga volunteer at civil society organizations mula sa iba't ibang bansa na palihim na nag-oorganisa ng isang emergency evacuation upang mailikas ang mga kababaihang nasa matinding panganib. Ngunit ang tanong na bumulaga sa lahat, bakit Pilipinas ang naging huling destinasyon? Unti-unting nabuo ang mga kasagutan. Ayon sa ilan, ang Pilipinas ay isa sa mga bihirang bansa na may napakabilis at aktibong civil society network na handang tumulong. Ang iba naman ay nagsabing mayroon ng matagal at tahimik na humanitarian work ang mga komunidad ng Pilipino sa gitnang silangan. Subalit ang pinakamatimbang na dahilan ay nanggaling mismo sa mga kababaihang Iranian. Pinili nila ang Pilipinas dahil paulit-ulit nilang narinig ang iisang kwento. Ang mga salitang ito ay wala sa anumang opisyal na dokumento ng gobyerno, kundi nasa pag-asa ng mga taong tumatakas para mabuhay. At kung minsan, ang pag-asa ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang visa o kasunduan. Nang maging malinaw ang mga detalye, kinumpirma ng mga internasyonal na media na sa loob lamang ng 2 araw, mahigit 300 kababaihang Iranian ang nakapasok sa Pilipinas sakay ng iba't ibang flight. May mga kulang ang dokumento, may mga bitbit lang ay katsang bag at isang lumang litrato ng pamilya. Ngunit halos lahat sila ay may iisang bakas sa mga mata. Matinding pagod na nasasapawan ng matinding pag-asa na maaari silang magsimula muli. Ang mga eksena sa NAIA ay agad na naging simbolo ng makasaysayang sandaling iyon. May mga opisyal ng Pilipinas na lumuluhod upang kausapin ng pantay ang mga batang dayuhan. May mga Pilipinong naghihintay upang mamigay ng tubig, pagkain at damit. May mga volunteer na may hawak na simpleng karatula na nakasulat sa wikang Farsi, "Ligtas na kayo rito." Ang mismong pangungusap na ito ang nagpatigil sa pag-scroll ng buong mundo. Sa digital na panahon, ang isang larawan ay kayang palitan ang daan-daang pahina ng ulat. Ang litrato ng isang Pilipinong volunteer na inaabutan ng bottled water ang isang dayuhang ina, habang ang kabilang kamay ng volunteer ay inaalalayan ang sanggol nito, ay tinawag ng marami bilang larawang nagbalik sa tunay na kahulugan ng salitang sangkatauhan. Nagsimulang magbigay ng pahayag ang iba't ibang bansa. Ayon sa ilang analyst, ito ay isang matapang at moral na desisyon ng Pilipinas. May mga nagtaas din ng kilay, nagtatanong kung kakayanin ba ng bansa ang pabigat na ito sa ekonomiya. Ngunit habang dumadami ang debate, lalong nababanggit ang pangalan ng Pilipinas sa isang bagong tono. Hindi na lang ito isang bansang pinupuntahan para magbakasyon. Ito ay naging bansa na nagpapatunay na may puwang pa rin ang awa at habag sa pandaigdigang entablado. Isang malaking internasyonal na pahayagan ang naglabas ng headline, "Tinuturuan ng Pilipinas ang mundo kung paano tumanggap ng mga refugee ng may puso." Isa pang media outlet ang gumamit ng linyang, "Isang bansang hindi superpower, ginagawa ang mga bagay na hindi magawa ng mga superpower." Kahit pa may mga batikos at pag-aalala na sumunod, isang bagay ang hindi maitatanggi, nag-iba ang pagtingin ng mundo sa Pilipinas. Mula sa bansang madalas tingnan sa iisang lumang kahon, ngayon ang Pilipinas ay tinitingnan bilang isang santuwaryo. Sa panahong maraming tao ang nawawalan na ng tiwala sa salitang human rights, ang ginawa ng mga ordinaryong Pilipino sa loob ng ilang araw ay nag-alab ng isang bagay na matagal nang inaasam ng pandaigdigang lipunan. Sa gitna ng atensyon ng media, isang babaeng Iranian ang pumayag na magpa-interview nang hindi nagtatago ng mukha. Siya ay si Zara, 29 anyos, ina ng isang 6 na taong gulang na batang babae. Nakaupo siya sa isang simpleng temporary shelter na mabilis na itinayo sa isang probinsya malapit sa Metro Manila. Maputla ang kanyang mukha, ngunit kamangha-mangha ang tatag ng kanyang mga mata. Tinanong siya ng reporter, "Bakit mo piniling pumunta sa Pilipinas?" Tumahimik sandali si Zahra bago sumagot sa mahina ngunit malinaw na boses. "Dahil sinabihan kami na rito, titingnan muna kami bilang mga tao bago ang lahat." Ang sagot na iyon ay yumanig sa damdamin ng milyon-milyong manonood. Ikinwento niya na dati, wala siyang masyadong alam sa Pilipinas.
Ang alam lang niya, may mga magagandang beach dito, masayang magdiwang ng mga pista, at laging nakangiti ang mga tao. Ngunit nang lumala ang sitwasyon sa Iran, ang mga rescue network ay nagpadala ng impormasyon tungkol sa mga posibleng ligtas na destinasyon. Sa grupo ng mga kababaihan, ang pangalan ng Pilipinas ang pinakamadalas banggitin. Hindi dahil ang Pilipinas ang pinakamalapit, hindi dahil ito ang pinakamayaman, kundi dahil tila ang Pilipinas ang may pinakamalaking pusong handang magbukas ng pinto kaysa magbitaw lang ng mga salita. Ang pahayag ni Zara ay agad na naging viral. Marami ang umamin na napaiyak sila sa linyang iyon. Maraming dayuhan ang nagsabing hindi nila inakalang mababanggit ang Pilipinas sa ganitong uri ng paggalang sa international stage. At mismong ang mga Pilipino ay nakaramdam ng isang bagay na mas malalim pa sa pagmamalaki. Ito ay ang pakiramdam na marahil ang bansang ito ay may itinatagong kayamanan na ngayon lang napansin ng ganito kalinaw. Pagkatapos ng panayam na iyon, naging simbolo si Zara ng mga kababaihang Iranian sa mata ng publiko, ngunit ayaw niyang maging bayani. Sinabi niyang gusto lang niyang makita ng mundo ang lahat ng kasamahan niya. Hindi lang siya, dahil sa 500 kababaihang iyon, may mga ina, dalaga, guro, nurse, estudyante, at mga babaeng nawalan ng halos lahat ng bagay sa buhay. Hindi kami pumunta rito para kaawaan kami ng mundo, sabi niya. Gusto lang namin ng pagkakataong mamuhay tulad ng ordinaryong tao, at iyon ang dahilan kung bakit ang balitang ito ay hindi na lang tungkol sa mga refugee, naging usapin ito ng dignidad bilang tao. Habang patuloy na kumakalat ang balita, ang pinakakagulat-gulat ay hindi ang dami ng mga dumating, kundi ang naging reaksyon ng sambayanang Pilipino. Nagsimulang mag-organisa ng donation drives ang iba't ibang syudad. Ang mga simbahan, moske sa Quiapo at Maharlika Village, mga foundation, at maliliit na grupo ng mga volunteer ay mabilis na nagbukas ng mga help center kahit walang opisyal na naguutos. Ang mga tindera ng lugaw at karinderya ay nagluto ng extra at ipinadala sa shelter. May mga gurong nagboluntaryong magturo ng basic Tagalog at English. Mga doktor at nurse ang nagkusa para magbigay ng libreng medical check-up. May mga estudyanteng gumawa ng mga welcome banner na sulat kamay. Isang ordinaryong nanay ang nagdala ng mga makapal na kumot mula sa bahay nila at sinabing, mas lalamigin sila rito kaysa sa atin. Ang mga ito ay maaaring maliliit na bagay lamang kung titingnan sa pandaigdigang sistema, ngunit ng pagtagpi-tagpiin, bumuo ito ng isang napakabigat at napakagandang larawan na puno ang internet ng mga video ng mga Pilipinong nagbubuhat ng mga kahon, gumagamit ng translation apps, kumakarga ng mga sanggol, at nakikipag-usap sa mga kababaihang Iranian gamit ang mga ngiting hindi na nangangailangan ng interpreter. Sa maraming bansa, nagsimulang kuwestiyonin ng mga mamamayan ang kanilang sariling gobyerno. Bakit ang isang bansang hindi naman kabilang sa First World ay mas mabilis na tumugon ng may pagkamakatao kaysa sa mga bansang laging nagmamarunong tungkol sa human rights? Tinawag ito ng mga social analysts bilang bagong soft power ng Pilipinas na hindi pinagplanuhan. Hindi lang ito tungkol sa turismo o kultura, ito ay ang kakayahang iparamdam sa isang estranghero na may puwang pa siya sa mundong ito. Nagsimula nang ngumiti muli ang mga kababaihang Iranian. May mga batang unang beses na humalakhak matapos ang napakahabang paglalakbay. Isang babae ang lumuha, habang sinasabing hindi niya inakalang may isang estrangherong magbibigay ng sapatos sa kanyang anak nang walang anumang hinihinging kapalit. Inisip ko, pagkatapos naming tumakas, kailangan muna naming patunayan na karapat-dapat kami bago kami tulungan, sabi niya. Pero rito, tinulungan muna kami bago kami tinanong kung ano ang kailangan namin. Ang pangungusap na iyon ang pinakamagandang buod ng buong kwento. Sapagkat kung minsan, ang nagpapabago sa mundo ay hindi ang mga opisyal na pahayag ng mga leader, kundi ang maliliit na aksyon ng mga ordinaryong tao na handang mag-abot ng kamay sa mga nalulunod. Sa loob ng maraming taon, ang Pilipinas ay nakikita sa pare-parehong pananaw ng buong mundo. Para sa ilan, ito ay paraiso ng mga nagbabakasyon. Para sa iba, ito ay isang developing country na may masalimuot na politika. Ngunit binasag ng kaganapang ito ang mga lumang kaisipan. Nagsimulang maglabas ng mga articles ang mga pandaigdigang media na may panibagong pagtingin sa bansa.
Hindi na lang nila pinag-usapan ang pagdating ng mga Iranian, kundi ang mga nakatagong halaga, values, sa lipunang Pilipino, ang kultura ng bayanihan, ang katatagan ng komunidad, at ang kakayahang rumesponde sa isang krisis nang hindi nawawala ang pagiging makatao. Sa isang primetime news program sa Europa, binitawan ng anchor ang isang linyang nag-viral. Marahil, masyado tayong matagal na sumusukat sa kadakilaan ng isang bansa base sa kanilang ekonomiya, at nakalimutan natin na ang tunay na sukatan ng kadakilaan ng isang bansa ay kung paano nila tinatrato ang mga taong walang kapangyarihan. Ang linyang ito ay naglagay sa Pilipinas sa mga balita hindi dahil sa kakaibang iskandalo, kundi bilang isang ehemplo ng isang bagay na hinahanap muli ng mundo, ang habag na may kalakip na gawa. Maraming Pilipino ang nagsimulang balikan at tingnan ang sariling bansa sa bagong liwanag. May mga nagsabi, masyado na tayong nasanay na punahin ang sarili nating bansa kaya nakalimutan natin na sa oras ng krisis, napakalaki pala ng puso natin. Maraming pamilya ang nanood ng balita habang nagpupunas ng luha dahil bihira nilang makitang pinupuri ng mundo ang Pilipinas sa isang bagay na napakalalim at totoo, higit pa sa anumang tourism campaign. Siyempre, hindi lahat ay sumang-ayon. May mga uminit na debate sa social media tungkol sa kakulangan sa budget, seguridad, batas at kung ano ang kinabukasan ng mga dayuhang ito. Ngunit, kahit na may mga ganitong diskusyon, ang nagbago na ay ang uri ng usapan. Hindi na tinatanong ng mundo kung saan magandang pumunta sa Pilipinas, kundi paano ito nagawa ng Pilipinas. At kapag ang isang bansa ay tinatanong ng ganito, ibig sabihin ay sinisimulan na itong tingnan ng mundo ng may malalim na respeto. Sa lahat ng larawang kumalat sa buong mundo, may isa na pinakatumatak kaya't tinawag itong larawan ng daan taon para sa kabaitan. Ito ay ang litrato ng isang 7 taong gulang na batang babaeng Iranian na nakatayo habang yakap ang isang lumang manika. Sa kanyang paanan, may isang middle-aged na Pilipinang nakayuko at itinatali ang sintas ng sapatos ng bata. Ang bata ay tahimik na nakatingin pababa, habang ang Pilipina ay nakangiti sa kanya na parang sarili niya itong anak. Walang salita sa larawan, ngunit parang sabay-sabay itong narinig ng buong mundo. Ang larawang ito ay na-share ng milyon-milyong beses na may iba't ibang caption. May nagsabing, ang pagkamakatao ay hindi nangangailangan ng tagasalin. May sumulat na, ito ang dapat na itsura ng mundo. At may mga nagkomento lang ng iisang salita, Pilipinas. Naging interesado ang marami kung sino ang babae sa larawan. Kalaunan, nakilala siyang si Aling Carmen, isang tindera ng pagkain malapit sa shelter. Wala siyang dalang kamera, hindi siya opisyal ng gobyerno, at hindi niya inakalang sisikat siya. Sinabi niya sa mga reporter ng napakasimple. Nakalas ang sintas niya, kaya itinaliko. Yun lang. Ngunit ang salitang, yun lang ni Aling Carmen ay nagpatigil sa mundo. Sa panahong ang lahat ay napakakomplikado, puno ng kondisyong politikal, panuntunan, at takot, ang larawan ng isang ordinaryong babaeng nakayuko para italo ang sapatos ng isang batang estranghero ay nagpabalik sa paniniwala ng marami na ang kabutihan ay mas simple kaysa sa inaakala natin. Matapos kumalat ang larawang ito, lalong tumaas ang interes sa Pilipinas. Nakatanggap ng mga mensahe ng pasasalamat ang mga embahada ng Pilipinas mula sa iba't ibang dayuhan. Dumayo ang mga internasyonal na mamamahayag para kunan ng video ang tunay na sitwasyon at maraming human rights advocates ang nagsabing nagbibigay ang Pilipinas ng isang mahalagang aral sa mundo. Ang pagtanggap sa mga taong sugatan ay hindi kailangang magsimula sa isang perpektong sistema. Pwede itong magsimula sa isang pusong handang tumingin sa kapwa bilang tao. Minsan, ang pagbabago ng pananaw ng mundo ay hindi nagsisimula sa matataas na kumperensya, kundi sa dalawang kamay na nakayuko para magtali ng sintas ng isang bata. Ngunit walang malaking pagbabago na nangyayari ng walang pagtutol. Nang mabilis na dumami ang mga Iranian na dumating, lumakas din ang boses ng mga nag-aalangan. May mga nagtanong kung handa ba talaga ang Pilipinas. Sino ang sasagot sa pangmatagalang gastos? Maaapektuhan ba ang pambansang seguridad? At ano ang mangyayari kung maging halimbawa ito at mas marami pa ang dumagsa? Ang social media na noong una ay puro pasasalamat ay napuno rin ng mainit na sagutan. May nanawagan na tulungan sila ng buong buo.
habang may mga naglabas ng pangamba, takot at kawalan ng kasiguraduhan sa hinaharap. Ito ang totoong mukha ng lipunan ng tao. Kahit nangingibabaw ang awa, laging naroon ang takot. Ngunit ang kapansin-pansin, hindi nito nasira ang imahe ng Pilipinas sa mundo. Sa halip, nakita ng mga analyst na hinaharap lang ng Pilipinas ang parehong mga tanong na hinarap na rin ng ibang bansa. Ang pinagkaiba lang, habang nagtatalo ang mga tao, hindi isinara ng Pilipinas ang kanyang pinto. Isang analyst ang nagsabi, ang kadakilaan ay hindi nangangahulugang walang alitan. Ito ay ang kakayahan ng lipunan na mapanatili ang kanilang pagkamakatao sa gitna ng alitang iyon. Napakalalim ng katotohanan ito. Hindi naman inilalarawan ang Pilipinas bilang isang perpektong paraiso, walang bansang ganoon. Ngunit ipinapakita ng Pilipinas sa mundo na sa kabila ng takot, limitasyon at mga argumento, kaya pa rin ng isang bansang piliin ang habag at awa. Naramdaman ng maraming kababaihang Iranian ang mga tensyong ito. May mga nangamba at natakot na baka ibalik sila sa kanilang bansa. Ngunit nang makita nilang marami pa ring Pilipino ang patuloy na lumalapit, nakikipag-usap, nagtuturo ng wika at nagbabahagi ng pagkain, unti-unting nawala ang takot na iyon. Dahil sa huli, ang pinakakailangan ng mga refugee o tumatakas ay hindi mga malalaking pangako, kundi maliliit na patunay na hindi sila itinataboy ng mundo. Ang kwento ng mga Iranian ay nag-iba mula sa balitang refugee papunta sa potensyal ng tao. Nang makita ng mga Pilipino na ang mga babaeng ito ay hindi lang puro trauma ang dala, kundi mayroon din silang mga talento, karanasan at pangarap. Sa mahigit 500 na yon, may mga guro, mananahi, nurse, translator, kusinera, matatalinong estudyante at mga babaeng naging leader sa kanilang maliliit na komunidad sa Iran. Ayaw nilang manatili sa imahe ng pagiging kawawa habang buhay. Marami sa kanila ang agad na nag-volunteer sa shelter, tumulong silang mag-organisa, magturo sa mga bata, mag-alaga sa mga matatanda at maging translator. Dahil dito, nakita sila ng lipunang Pilipino hindi bilang pabigat, kundi bilang mga taong may halaga at handang bumangong muli kung bibigyan ng pagkakataon. May isang video na malawakang nag-viral kung saan ang isang maliit na grupo ng mga Iranian ay nagtulungan para magluto ng kanilang lokal na pagkain upang pasalamatan ang mga volunteer, habang ang mga Pilipino naman ay nagdala ng pansit at adobo para ipatikim sa kanila. Napuno ang paligid ng tawanan. Kahit walang nakakapagsalita ng iisang wika ng matatas, ang hapagkainan ng araw na iyon ang naging pinakamabisang lugar ng pagkakaunawaan. Maraming netizens ang nagkomento. Hindi sila namamalimos ng buhay mula sa atin. Binibigyan nila tayo ng napakagandang aral. At ang pinakamalinaw na aral ay ang katatagan ng kababaihan. Sa kabila ng pagkawala ng lahat, ng mahabang bayahe at ng pagharap sa isang mundong walang kasiguraduhan, pilit pa ring inaasikaso ng mga Iranian ang kanilang mga anak, inaayos ang kanilang buhay, nagtutulungan, at tumatayong may dignidad. Dahil dito, hindi lang awa ang naramdaman ng mundo para sa kanila, kundi matinding respeto. At kapag nirespeto mo na ang taong dating itinuturing na mahina, nagbabago ang buong kwento. At ang Pilipinas ang naging entablado para mangyari ang pagbabagong iyon. Ang nagpaiba sa krisis na ito kumpara sa mga nakaraang humanitarian crisis ay ang bilis ng social media. Noong araw, ang mga ganitong kwento ay kailangan pang maghintay sa panggabing balita o sa report ng mga internasyonal na ahensya bago maging issue. Ngayon, lahat ay nangyari sa harap mismo ng buong mundo, in real time. Ang mga video mula sa airport, mga larawan sa shelter, mga interview ng kababaihang Iranian, at ang pagtulong ng mga Pilipino ay nai-record, nai-edit, na-share, at naisalin ng napakabilis patawid sa iba't ibang bansa. Tumalon ito mula sa isang platform papunta sa iba, mula sa mga ordinaryong tao papunta sa mga sikat na personalidad, mula sa mga artista papunta sa mga mamamahayag, at mula sa media papunta sa politika. Hindi ito nalaman ng mundo sa pamamagitan lang ng mga opisyal na press release, kundi sa pamamagitan ng totoong larawan, totoong boses, at totoong luha. Ito ang tuluyang nagpabago sa balanse ng pagkontrol ng kwento.
Hindi na kayang kontrolin ng mga bansa ang kanilang imahe tulad ng dati dahil ang mga ordinaryong mamamayan na mismo ang gumagawa ng kahulugan at sa pagkakataong ito, nagkaisa ang milyon-milyong tao na bumuo ng isang bagong kwento tungkol sa Pilipinas, ang kwento ng isang bansang nagbukas ng pinto habang ang iba ay nagkandado. Marami ang nagsabing ito ang panalo ng nakikitang katotohanan laban sa gawa-gawang imahe. Kahit may magtangkang manira, ang larawan ng Pilipinang nagtatali ng sintas, ang mga volunteer na nagbubuhat ng bag, at ang linyang tinitingnan muna kami bilang tao ni Zara ay tumatak na sa isipan ng buong mundo. Maaaring ang social media ay magulo, ngunit may mga sandaling nagiging daan ito para mas mabilis na maglakbay ang kabutihan kaysa sa galit. At sa kaganapang ito, nanalo ang Pilipinas hindi dahil sa anumang PR campaign. Nanalo ang Pilipinas dahil ginawa ng mga ordinaryong tao ang isang bagay na totoo kaya't naniwala ang mundo gamit ang sarili nilang mga mata. Sa loob ng ilang araw, ang mga articles mula sa mga dayuhang scholar at kolumnista ay gumamit ng salitang bihirang ikabit sa Pilipinas sa internasyonal na level, dignidad. Hindi nila tinutukoy ang dignidad ng lakas militar o yaman, kundi ang dignidad ng isang bansang tratuhin ang mga pinakamahihina ng may karangalan. Maraming mayamang bansa ang may mas malakas na sistema, mas malaking badyet at mas matinding impluensya kaysa sa Pilipinas. Ngunit napaisip ang lahat. Bakit ang ibang lugar ay sinasalubong ang mga refugee ng pader habang may isang lugar na sinalubong sila ng tubig at pagkain? Sa isang universidad sa Europa, tinalakay ng isang propesor sa sociology ang kaso ng Pilipinas bilang isang prime example kung paanong ang cultural at ethical capital ay mas nakakaimpluwensya sa reputasyon ng bansa kaysa sa iniisip ng maraming gobyerno. Nagsimulang magka-interes ang mga estudyante sa Pilipinas hindi lang dahil sa turismo, kundi dahil sa makatao nitong papel sa lipunan. Nagkaroon din ito ng malaking epekto sa mga overseas Filipino workers at mga Pilipino sa ibang bansa. Marami ang nagkwento na nilalapitan sila ng kanilang mga katrabaho o kaklase gamit ang ibang tono ng boses. Hindi ko alam na ganyan pala kalaki ang puso ng bansa mo, sabi ng ilan. Maaaring simpleng pangungusap lang ito, ngunit para sa mga taong sanay na laging nalilimitahan ang tingin sa kanilang bansa, ito ay may napakalalim na kahulugan. Ang pangalan ng Pilipinas ay nagsimulang may ugnay sa mga salitang awa, kabaitan, at dignidad sa mga pandaigdigang usapan. Hindi dahil ang Pilipinas ang pinakamayaman, kundi dahil pinaramdam ng Pilipinas sa mga taong nawalan ng lahat na may halaga pa rin sila. At iyan ang bagay na kahit ang ilang superpower ay hindi mabibili ng pera. Habang nagbabago ang tingin ng mundo sa Pilipinas, nagbago rin ang tingin ng mga Pilipino sa kanilang sarili. Ang pangyayaring ito ay naging tila isang malaking salamin na nagpakita na kahit napakaraming problema ng bansa, sa ilalim ng lahat ng gulo ay may tahimik na ilog ng pagkamakatao at pakikipagkapwa-tao na patuloy na umaagos. Marami ang napaisip kung bakit ngayon lang nila naramdaman ang ganitong klaseng matinding pagmamalaki bilang Pilipino. Kailangan pa bang may mga taong magmula sa malayo para makita natin ang ganda ng ating sariling lipunan? May mga pamilyang nagsimulang pag-usapan ang tungkol sa mga refugee, karapatang pantao, at pagiging makatao, mga paksang hindi nila madalas pag-usapan sa hapagkainan. Ginawa itong leksyon ng ilang paaralan tungkol sa empatiya, kung saan pinaguhit ang mga bata ng watawat ng Pilipinas na may magkakahawak na kamay mula sa iba't ibang kultura. Nag-iba rin ang tono ng lokal na media. Mula sa simpleng pag-uulat ng kaganapan, nagsimula silang magtanong kung anong klaseng bansa ang gusto nating maging sa makabagong panahon. Tayo ba ay mananatili lang bilang isang tourist spot o magiging isang lipunan na tatandaan ng mundo dahil sa laki ng ating puso? Ito ang isa sa pinakamagandang resulta ng lahat. Hindi lang nito binago ang imahe ng Pilipinas sa labas, ginising din nito ang kamalayan sa loob ng bansa. Ang pagdating ng higit sa 500 kababaihang Iranian ay hindi lamang pagdating ng mga dayuhan. Nagdala sila ng isang matinding pagsubok. Pagsubok kung paano natin titingnan ang mga estranghero. Pagsubok kung paano tayo tutugon sa pagdurusa ng mga taong hindi natin kalahi. At pagsubok kung sa panahong nagiging manhid na ang mundo, pipiliin pa rin ba nating maging mabuti? Sa mga sandaling iyon, pinatunayan ng Pilipinas
na may liwanag pa rin sa bansang ito. Sa paglipas ng panahon, ang kaganapang ito ay tiningnan sa mas malawak na pananaw. Hindi na lang ito tungkol sa mga babaeng Iranian na tumakas papuntang Pilipinas at hindi rin lang ito tungkol sa mga papuring natanggap ng mga Pilipino. Naging salamin ito ng buong mundo, isang mundong mas konektado dahil sa internet pero mas hindi nagkakaunawaan. Isang mundong laging nagsasalita tungkol sa human rights pero madalas nakakalimutan ang mga totoong taong nasasaktan. Pinilit ng mga kababaihang ito ang mundo na sagutin ang pinakasimple ngunit pinakamabigat na tanong. Kung may naghihingalo sa tapat ng ating pintuan, ano ang gagawin natin? Sinagot iyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbubukas ng pinto. Kahit wala pa ang lahat ng sagot, kahit may mga problemang kasunod, ang simpleng pagbubukas ng pinto ay gumawa ng alon na nakarating ng mas malayo kaysa sa inasahan. Nagsimulang pag-aralan muli ng ibang bansa ang kanilang mga patakaran sa pagtanggap ng mga refugee. Ginamit ng mga aktivista ang Pilipinas bilang patunay na ang pagiging maawain ay hindi kahinaan kundi isang forma ng katapangan. Sinuri ng mga public relations expert kung bakit tumagos sa puso ng buong mundo ang kwento ng Pilipinas kahit hindi naman ito sentro ng pandaigdigang kapangyarihan. Ang sagot marahil ay napakasimple. Napapagod na ang mundo sa pagiging malamig at manhid. At noong may isang bansa na nagpakita ng totoong init at kalinga, tumugon ng buong puso ang sangkatauhan. Ito ang dahilan kung bakit ang 2 araw na kaganapan ay kayang baguhin ang paningin ng mundo sa isang bansa. Hindi dahil puwenhandra ng pinakamaraming bilang sa kasaysayan, kundi dahil dumating sila sa oras na pinakakailangan ng mundo ng ganitong kwento-kwentong nagsasabing kaya pa ring tulungan ng tao ang kapwa-tao at kaya pa rin ng isang bansang piliin ang puso kaysa sa pagwawalang bahala. Makalipas ang ilang linggo, may ginanap na maliit na programa sa loob ng isa sa mga shelter. Umakyat sa unahan ang isang kinatawan ng mga babaeng Iranian para magpasalamat sa mga opisyal, volunteer at sa mga Pilipinong tumulong sa kanila. Napakasimple ng paligid, walang magarbong entablado, walang maiilaw na spotlight pero ito ang naging isa sa pinakamakapangyarihang sandali. Si Zara ang nagbasa ng liham pasasalamat. Sa pagkakataong ito, gumamit siya ng ilang maiikling salitang Tagalog na bago lang niyang natutunan. Salamat dahil hindi ninyo kami tiningnan bilang isang problema. Salamat sa pagtingin sa amin bilang mga tao, yun lamang po. Marami sa loob ng silid ang hindi napigilan ang pagluha. Ipinagpatuloy niya sa tulong ng isang translator, sinabing bago sila dumating sa Pilipinas, inisip nilang wala ng lugar sa mundo ang mga taong tulad nila. Ngunit ang mainit na pagtanggap na ibinigay sa kanila ng mga ordinaryong taong walang kinalaman sa politika ay nagpatunay sa kanila na mayroon pa ring kinabukasan. Hindi lang kami binigyan ng Pilipinas ng matutuluyan, sabi niya. Ibinigay sa amin ng Pilipinas ang pakiramdam na hindi kami mga taong kinalimutan na. Ang pahayag na iyon ay muling umikot sa buong mundo. At marahil ito na ang pinakamagandang buod ng buong kaganapan. Sapagkat ang tunay na pagbabago ay hindi lang makikita sa dami ng taong nailigtas, kundi sa kung paano pinaramdam ng isang bansa sa mga taong matagal nang itinaboy na mayroon pa rin silang halaga. Maraming Pilipinong nakapanood ng clip na ito ang nagsabing hindi nila akalain na ang simpleng salitang salamat mula sa isang dayuhan ay ganito kabigat sa dibdib. Ipinapaalala nito na ang pinakamagandang bersyon ng pagiging Pilipino ay hindi ang mga pinopromote natin sa mga advertisement, kundi ang mga bagay na ginagawa natin nang hindi naghihintay ng palakpak. At nang gabing iyon, tila natahimik ang buong bansa upang pakinggan ang iisang katotohanan na kung minsan, ang maliliit na kabutihang ginagawa natin ay sapat na para maging dahilan upang maniwala muli ang isang tao sa ganda ng mundo. Nang magsimulang humupa ang issue at kumalma ang maiinit na balita, ang naiwang tanong ay hindi na, ano ang nangyari? Kundi, ano ang maiiwan nito sa Pilipinas at sa mundo? Isang sagot ang napakalinaw. Hindi na titingnan ng mundo ang Pilipinas tulad ng dati. Sa paningin ng marami, ang Pilipinas ay hindi na lamang lupain ng masasarap na pagkain, magagandang beach at murang bakasyon. Naging pangalan ito ng bansang minsang nagbukas ng pinto para sa mahigit 500 kababaihan na matagal nang hindi pinakikinggan ng mundo.
upang hayaan silang makahinga muli. Siyempre, hindi burado ng iisang pangyayaring ito ang lahat ng problema ng Pilipinas. Hindi nito agad mababago ang realidad ng ating politika, ekonomiya o lipunan. Ngunit minsan, ang totoong nakakapagpabago sa mundo ay hindi ang paglutas sa lahat ng problema ng sabay-sabay, kundi ang paggawa ng isang matibay na ebidensya na pinipili pa rin ng tao na gumawa ng tama. Dumating ang mga kababaihang Iranian sa Pilipinas sa loob ng 2 araw, ngunit ang alon na dala ng kanilang pagdating ay mananatili sa memorya ng mundo sa napakahabang panahon. Naging batayan ito ng paghahambing para sa ibang bansa, napilitan ng ibang lipunan na suriin ang kanilang sarili at higit sa lahat, nakita ng maraming Pilipino ang tunay na halaga ng kanilang sariling bayan. Sa huli, ang kwentong ito ay hindi na lang tungkol sa migrasyon, hindi na lang tungkol sa pagiging viral sa internet, at hindi na lang tungkol sa imahe ng bansa. Ito ay tungkol sa isa sa pinakamahalagang tanong sa ating panahon. Sa isang mundong unti-unting napapaligiran ng mga pader, sino ang magbubukas ng pinto? At kahit man lang sa isang yugtong ito ng kasaysayan, ang sagot ay ang Pilipinas.